MWSS. Come on. Powerless. Powerless for what? Powerless, you ass. What the F are you talking about, MWSS? You're powerless. Ano pinagsasabi niyo rito? Sabi nila, mga bossing, alaraw silang magawa dito sa kanilang kapangyarihan bilang regulator ng sinasabing mga concessionaire sa ilalim nila ang Manila Water and Maynilad. Mga boss, ito'y kalokohan dito eh. I mean, look at this. Kung kayo'y alang kapangyarihan, ba't nandyan pa kayo? Magsilayos na nga kayo, mga putok sa buho kayo, mga pendeho kayo. Dediretsuhin ko na kayo rito eh. Kanina, mild pa ako sa aking mga sinasabi sa Bitag Live. But here, I'm not gonna let you do that. Powerless, your ass! What are you talking about? If you can't do anything about this, then what's the point of your existence? Straighten up or else just get the F out. Nakakaloko. It's giving us an excuse that they're powerless and they can't do anything because they so what's the point of the existence? Kaya kayo nilagay dyan sa inyong mga katungkulan nyo dyan na kayo'y regulator to monitor the distribution of water. Pero dito sa sinasabi ho nila rito, hindi ko maintindihan. Nagdadahilan, nagbibigay ng pangangatuwiran na ayaw nilang umamin na sila isang katerbang mga palpak. Doon sa executive ho ng the CEO ng Manila Water, nag-apologize ho sa kanilang nagawa. Ito ho yung Ayala-led group na Manila Water. Kasi ito hong dalawang concessionaire, Ayala, yung hong Manila Water, and then Pangilinan Group, ito ho yung Maynilad. So ngayon, pag pinag-uusapan ho natin, ano ho bang nangyari? Kasi mas maganda ho rito yung sasabihin ho natin, may pananagutan ho kayo, MWSS, hindi ho po pwedeng sabihin, powerless kami. Sino niloloko nyo? Lokohin yung lelong nyong panot. Ginawa nyo pa ngang parang lumalabas uto-uto si President Duterte nung magsalita si PCOO Secretary Martin Andanar noong Friday na talagang nagbigay ng warning, nagbigay ng ultimatum, nagbigay ng ito'y mandato ang Pangulo ayusin ang problema sa Metro Manila na kinakailangan makapag-supply ng 150 days of potable water sa Metro Manila. Ngayon, parang pinapalabas nila, the President was ill-advised. Ill-advised my ass! Come on! That's not good enough. Maling information daw na ang ifinid sa Pangulo. Oh, come on. Mas mali ang inyong pinagagawa because nagkulang kayo mga sangkaterbang mga palpak dyan sa MWSS. Ang lalaki namang sweldo ninyo. Ngayon, kaya natin kayo binabalikan para magkaintindihan tayo sa ibayong dagat o sino man na manunood, makikinig sa ating programa nito. Etong ating parang podcast and a live stream sa digital media lang mapapanood to mga boss. Wala ho sa telebisyon ng Ben Tulfo Unfiltered. Gumagawa ho sila ng dahilan. Gumagawa ho sila ng parang ang dating pangangatuwiran. Pinagtatakpan ang kanilang kakulangan. Pinagtatakpan ang kanilang kakulangan. Ayun pinagtatakpan ang kanilang kahinaan. Pinagtatakpan mga bagay na kumbagay nagpapalusot. You're a loser. All of you sa MWSS, kung kinakailangan namin sabihin yan. Ang mandato kasi sa pamamagitan ng Republic Act, kayo'y nandyan para pangasiwaan, para i-regulate etong mga gawain ng mga concessionaire kung nga ba'y tamang pagkanilang pagdidistribute kanilang, kaya ang pangangasiwa ninyo mahalaga rito. Kapag hindi nyo na pangasiwaan ng tama, nagkulang na kayo. Pero sasabihin nyo, powerless kami rito. Ano bang kinakailang power ninyo? Ang power ninyo ay ganare. Una, makikipag-ugnayan by way of engaging or engagement sa inyong mga concessionaire. Number 2, interaction with your concessionaire. Number 3, communicating with your concessionaire. Number 4, finding out the challenges. Number 5, figure it out if there's any potential problem or any impending problem that will arise and you can take action right away. That's what we call the total quality management, or TQM.
Are you aware of that? Do you understand that? Kaya itong sinasabi ho natin mga boss, kung kayo nandyan, huwag na kayo mga tuwiran kung di nyo kaya magsilayis na kayo mga potok sa buong pendeho kayo. Ito, na mamumura patalo kayo eh. Sa pamamagitan ng Republic Act 6234, ang trabaho ninyo ay ganito. Imo-monitor ninyo yung mga concession agreement sa ilalim ng pagsusupervise ninyo, pangangasiwa ninyo sa ilalim ng sinasabing MWSS. Kung nga ba'y tama ang pinagagawa nitong mga nasa mga ito'y Maynila, if not Manila Water. Kung nga ba ang kanilang sinasabing pinagagawa o tama, kung sakaling powerless kayo, may pananagutan pa rin kayo sa taong bayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng inyong ulat doon sa sinasabing mga hamon or problemang darating kung pag-uusapan ay tubig sa Metro Manila. Kaya yung sinasabing proper operation and maintenance. Una yan eh. Ensure uninterrupted and adequate supply of water. Do you understand that? Because if you don't, just get the F out. Ang CEO ho ng the CEO of Manila Water apologized to say he is sorry. Sino ho tong CEO na to? Ito ho yung mga sinasabi natin talagang aral kung sila'y nagkulang, si Ferdinand de la Cruz. Pero sinabi niya, if that's necessary that I have to quit my job, well, so, I will, but in the meantime, gagawin niya raw ang trabaho nila. Ngayon, kumbaga, sila ho'y holding on myself, sabi niya, accountable. And that's man enough to have the balls to say it. Kayo, Patrick T., kayong chief regulator dyan, kayong mga nandyan sa MWSS, ano pinagsasabihin nyo? Pinoprotektahan nyo lang inyong mga interest na magkakatrabaho lang kayo, mga potok sa buho kayo eh. Ngayon, pinag-iisipan na nga, mag-resign na lang. Parang pinag-iisipan ngayon, parang mag-resign siya. Pero pag natapos to, or kinakailangan, ang sinasabi ng MWSS, kinakailangan mai-refund ang consumer. Nagkanganyanan na lang kayo kung hindi pa nang himasok ang Pangulo para pagsabihan kayo, ayusin yung problema na yun, tsaka pa lang kayo nagbigay ng inyong solusyon. Nakakahiya nga naman kung kayo pagsasabihan ng Pangulo na parang wala kayong nagawa, kaya tinuturuan kayo, isang katarbang mainutil kayo sa MWSS. That's not good enough! Shut the F up! Quit giving all the excuses in the world, because anybody who's just trying to good at excuses, reasoning, blaming, pointing his finger to someone na may problema, hindi kayo. Wake up. Man up to say you also had your own share of negligence. I think you need to apologize to the people. May pananagutan kayo eh. Ang pananagutan yan ay ganarin. Kayo'y pinagkalooban ng posisyon, pangasiwaan ang sinasabing sapat na supply ng sinasabing tubig sa Metro Manila, sa Cavite at Rizal. Kayo'y binigyan ng mandato sa pamamagitan ng Republic Act. Kayo'y naninilbihan sa publiko at maninilbihan sa publiko. Public service is public trust. Kung kayo'y nagkulang, kayo'y kinakailang huminang pagpapaumanhin, kayo'y mabibigyan at papapatawad kung naintindihan ninyo, pangungumpisal ninyo, yung pagkukulang na kayo nagkulang. Kayo mga sangkaterbang mga eng-eng din. Itong mga kongresista naman nag-iimbestiga. Come on! It's useless kahapon. Nakikita natin. Alam nyo kasi itong mga kongreso dito, Senado, pag nagbigay ng investigahan, tanggalin yung mga mikropono, tanggalin nyo yung mga sinasabing mga camera dyan. Tingnan natin kung gaganahan, magpapa-apple yan eh. Magpapapogi lang naman yan eh. In fact, kayo dyan sa kongreso, makinig kayo. Kayo rin ang nagbibigay ng mga appointment dyan. sa kung sinong ilalagay commission and appointment sa MWSS. So, baka mga manok ninyo dyan sa commission and appointment kayo sa Kongreso, mag-uusap-usap kayo riyan. Kung titingnan natin, alam nyo, malikot mag-iisip ang tao, mag-isip ang taong bayan. Na baka may kuntsabahan nga siguro o pinagtatakpan nyo, ginigisan nyo yung Ayala-led group Manila Water. Ano naman ginagawa ninyo? Dapat sigurado manakudin ngayon. Parang magulang kapag ang inyong anak gumawa ng kalokohan, may pananagutan ng magulang. Nagkulang ang magulang. Ibig sabihin yan, kung kayo'y nasa itaas at pagkatapos ganito ang nangyari,
may rekomendasyon dapat kayo. Ang rekomendasyon ninyo, bagamat wala kayong kapangyarihan, ito'y titingnan ang sinasabing kaparusahan or pananagutan nito mga concessionaire, at least man lang nireport nyo sa taong bayan para malaman ng palasyo, para malaman nung mga kinaukulan na makikita agad yung solusyon na kinakailangan. Bakit nagkagulantangan na lang tayo? Medyo eto na lang, gumising na ang taong bayan, kulang ng tubig. Bakit? Hindi nyo ba nakita ito noon pa lang? Tapos, ang nakikitang solusyon ninyo, MWSS, kaya sinopla kayo ng palasyo. Ano sinabi? Hindi na kinakailangan ng Department of Water. Kung titingnan ho natin, kasi kung may Department of Water, buwagin na lang kayo, gawin ng departamento na yan, alisin na lang yan, maging empleyado lang kayo. Redundant na kasi kung may MWSS tapos may Department of Water, anong gagawin niyo? Gagawin yung tanga, yung secretary kung upo dyan. Paupuin niyo ako dyan pag hindi ko kayo sinambalos isa-isa kayo. Gusto niyo gawin akong secretary ng Department of Water? Ilulunod kong mga mukha ninyo dyan. Sana ako na lang ang maging secretary ng Department of Water. Hindi ko gustong magmanilbihan sa gobyerno kung kinakailan, disiplinahin ko kayo eh. Hanggang salita lang ba ako? Look, listen. Ang pangangasiwa doon sa kataas-taasan, may pananagutan yan. At merong pang mataas sa inyo dyan sa NWSS ang taong bayan. Much more yung sinasabing pinagsisilbihan ninyo. At yan yung sa ehekutibo, ang Pangulo. Ngayon, eto, ang isang magaling na nangangasiwa at namumuno or leader man, or mga director man, o chairman man, o presidente, o CEO man, alam ang ibig sabihin ng proactive. Unahin natin ang salitang proactive. Ito yung sinasabing estilo ng pamumuno't pangangasiwa sa pamamagitan ng pagiging listo, nakikipag-usap, nakikipag-ugnayan, nalalaman sa kanilang pinangangasiwaan sa ibaba kung ano ang mga posibleng mangyaring mga problema at mga hamon na darating, na yan ay posibleng posibleng mangyari. Ito'y nagaganap to kung maganda ang communication line ninyo. Nakikita ninyo kung ano mga hamon, nakikita nyo kung ano magiging problemang haharapin ng mga concessionaire nyo sa ibaba. At para kayo, kung powerless man kayo, at least man lang mapaalam nyo sa taong bayan, sa media. Hindi lang sa media, kundi at least man lang mabigay itong kaalaman na to, maitimbre nyo sa itaas sa palasyo, at pagkatapos, bago man maitimbre yan sa palasyo, meron na kayo nakalatag na solusyon. Kung yan ay natukoy ninyo magiging problema, dito hindi nyo natukoy yung problema eh. Tapos nagtuturoan kayo, pagkatapos sasabihin ninyo, wala ng tubig ang lamesa dam. Nek nyo, sino pinagloloko nyo? Yung pala, sapat naman ang supply. Wala naman talagang krisis sa tubig. Krisis doon sa sinasabing pangangasiwa ninyo, MWSS. At mabuti na lang itong CEO ng Manila Water, umamin ng kalang kapalpakan. Kayo dyan sa MWSS, Patrick T. Do you take accountability? O siguro ayaw nyo rin mag-sorry. Para kayo isang gurang nakilala ko, ayaw nag-sorry, gumawa ng kapalpakan sa pamamagitan ng kanyang pahayag. Tamad! Siguro tamad lang kayo mag-sorry. Kaya ang tigas ng ulo ninyo. Ewan ko kung bakit nagkakagurang na medyo ganyan ako minsan. Hindi ko nalalahat ha. Sus Mariosep, uulitin ko. Ngayon, wala kayong sorry. No sorry, puro sisi. Magsisi na kayo sa inyong kapalpakan. Tigilan yung pagsisisi. Unang-una, kayo magsisi sa inyong kapalpakan, sa inyong kakulangan, sa inyong kahinaan. At hindi nyo ba ipagbubunto ng sisi sa ibaba? Dahil sa ibaba, tumitingala sa inyo. Maliban na lang kung sangkaterbang mga tanga kayo, ginagawa kayo mga eng-eng. Dalawang klaseng man lang eh. Either pamunuan ninyo yung mga nasa ibaba ninyo, or di naman kaya yung sa ibaba ninyo, ang namumuno sa inyo, baliktad ata eh. Horizontal nga, vertical nga eh. Kayo ang naisa sa itaas, ang nasa ibaba, yung pinamumunan ninyo. Pero kung yung namumuno ngayon, ang nagdadala sa inyo, mga sangkaterbang mga tanga kayo sa MWSS, sa ibaba, Manila Water, at least nung nagka-booking, nag-imbestigahan, na walang katori-toring investigasyon sa Kongreso, umamin agad. O mag-sorry kasi kayo, MWSS, pakita ninyo, nagkulang din kayo. Nagkulang kayo sa komunikasyon, nagkulang kayo sa sinasabing pakikipag-ugnayan. Nagkulang kayo na kumbaga sa mandato ninyo sa taong bayan na sapat yung tubig.
Kung sakaling nagkaroon ng problema, dapat ito'y naitimbre sa inyo ng Manila Water. Kung hindi, baka mayroon kayong ginagawa all by myself.